Palagi namin sinasabi na ang tourniquet, naputol na yung braso, naputol na yung kita, yung paa. Kasi hindi nyo pwedeng i-cover yan kung sa sugat. Hindi nyo pwedeng tapalan yung sugat. So ang gagawin natin, sasakalin na natin o lalagyan na natin ng pressure yung kanyang blood vessel, yung mga pressure points ninyo. Ano-ano ba yung mga pressure points natin na kailangan alam ninyo? Yun nandito. Palapusuhan, mga kapatid. Yung brachial pulse at saka yung coccygeal pulse. Meron tayo dito sa likod. Okay? Yan yung mga dapat na alam natin. Kasi yan yung mga malakas mag-secrete ng dugo. Sa kanila dumadalo yung oxygenated na dugo. Ibig sabihin, may pressure sila. Katulad nung kanina, arterial bleeding, once na hindi natin sila nabigyan ng management na maayos o hindi nyo sinakal, hindi nyo binigyan ng pressure, doon possible na lalabas o magdilig yung ating dugo. Kaya ginagamit natin ng third aid. Hindi naman kailangan triangular bandage, mga kapatid, no? Ito ay pwede kahit na anong pampasikip. Okay, ang hindi lang pwede pala na gagamitin ninyo is yung maninipis. Kagaya ng sintas ng sapatos, huwag. Yung bed ninyo, hindi rin pwede. Halimbawa, putol na ito. So, kailangan kong gumawa ng paraan ang sa gayon huwag tumagas yung dugo. So, yan. Medyo malapan yung aking gagawin na ano. Wala lagay. Hindi lang kasi siya basta pagbabandage. Okay, square nut ako. Sunod, ang gagawin ko, ito yung lever ang tinatawag. Sa tourniquet natin, meron din siyang ganitong ginagamit. Tali ko muna. Iikutin ko. Okay? Habang iniikot nyo yan, sumisikip yan. Okay? Ngayon, pag alam ko na masikip na-observe ko na bumabagal na or nawawala na yung pagtagas ng dugo, gagawa ko ng paraan para yan ay ma-fix ko. Okay? Tapos, tatali ko lang ulit. Note, dapat ay orasan o ilagay ninyo yung oras na nilagay nyo ito. Saan dapat? Dun sa dapat lugar na mga visible na lugar o madaling makita. Sa tourniquet, meron talaga siyang part na kung saan doon yung ilalagay yung time. Ngayon, kung ganito yung ginawa natin, ang ina-advise sa amin sa training, sa noo. Nang sa gayon, kahit kailangan nyo i-manage yung shock, halimbawa yung pasyente ninyo ay nandun na sa critical point, marami na yung tumagas na dugo, nilalamig na, kailangan nyo kumutan, kailangan nyo lagyan ng blanket. Makikita pa rin yun ng doktor kasi nasa noo. Siyempre hindi na yung gagawa sa sarili ninyo yan. Itatanong, ipapakisuyo nyo, kung halimbawa kayo may problema, hindi nyo, wala kayong kasama, or walang may alam, pwede ituro sa kanila. Kaya mahalagang makinig tayo mabuti in every detail. Kasi kayo ang magtuturo niyan once na merong mangyari sa inyo. Yun nga din ang isipan namin na kailangan mag-train kami ng mag-train. Kasi hindi pwedeng ako ang mag-train sa sarili ko. Kailangan may maturuan ako na sa gayon, mapadali ko yung pag-treat. Yun, yung nasa singit ninyo. Ngayon, meron kasi tayo na palapusuhan. Okay, ito kasi kulang to eh. Itong nandito sa ating sentido ay temporal. Pwede nyo i-search yan. Ito ay brachial. Ito ay sa femur natin. At yun nandito yung ating coccygeal. Ngayon, syempre, kung hanggang dito lang ang putol, o hanggang dito lang ang bleeding mo, dito ka maglalagay.
nga lang po mga kapatid, pagdating sa ganon, note ko no, dahil nga 30K yung ginagawa natin, ang nangyayari dun sa part, pag sinakal mo itong part na to, itong lahat ng part na yan, ay napuputol yung oxygen supply. Kaya natin siya nilalagyan ng oras, nang sa gayon, alam ng doktor kung kailangan ng putulin o kaya pang survive ng pasyente yung part na yun. Okay? So kung saglit lang naman, no problem. Pero sabi nga namin, ang 30K ay last resort na lang po. Huwag niyong gagawin yan dahil sa training lang. Kung kaya natin ng pressure bandage, ng pressure points, ng elevation, ng splitting, yun muna ang gawin natin. Not unless yun na. Pag sinabi na kasi yung mga crash injuries na yan, internal bleeding caused by trauma, blood disorders, fracture in the blood, and fractures. Yan yung mga nagiging cause ng pagdurugo sa loob, kung walang break yung skin. Okay? Pag trauma, halimbawa ay kaupo, sinapa, sinuntok, tinadya. Ngayon, makikita mo yung mukha pasa-pasa, may maga, yan po yung mga. Blood disorders. Kapag po yung ating pasyente ay mayroong sakit na kung saan hindi nagpo-coagulate yung dugo niya. Fracture of blood vessel. May pagkapunit dun sa blood vessel. Kaya lang, hindi siya nag-break sa skin. Hindi siya lumabas sa skin. Hindi siya obvious. Okay? Yung mga fractures. Possible din, kaya natin hindi na ginagalaw ang pasyente. Kung halimbawa ang pendant yan, fracture siya, hindi na natin ginagalaw yan kasi ang buto, imagine natin, kapag nag-drop yan, hindi yan perfect na kasi walang mga blades, walang mga matatalas. Pag nag-drop yan, parang biscuit yan na merong edges. Imagine natin na wala kang punit, pero nag-fracture siya sa loob, so ang gagawin niya, kapag ginagalaw natin, mapupunit niya, malalaslas niya yung mga lugar sa loob ng laman natin. Kaya hindi natin yung pinagagalaw. Wala mong pamamasa, wala pa ng pamamaga, hindi mo malalaman na nagkakaroon ng internal bleeding. So, nagagawa lang natin dyan is kailangan matanong natin yung patient natin. Nakita natin na nakupo, nakita na natin na nakahiga, kung conscious naman, sir, ano po bang nangyari? Ano po ba yung masakit sa inyo? Kadalasan yan, yung likod. Ito, liit, yung ulo. Yan yung kailangan natin tingnan agad yung sa kanin nakita natin. Pero kung nakaupo lang naman, ang ano lang, yung pag nakita nyo na agad na parang awkward yung itsura niya, na hindi naman dapat nandun nakaupo, hindi naman dapat nandun nakahiga. Wala mong masama magtanong. Kamusta yun nyo? Ano po ba nangyari, sir? Ano po ba nangyari, ma'am? Ano nangyari, kapatid? Baka kasi from medical emergency, nahilo, okay? Nahirapang huminga, nawala ng panimbang, vertigo, ay bumagsak. It will lead to trauma kapag kami tumama. So kailangan, tanong natin dun sa patient natin, tanong natin dun sa tao. Wala namang masamang magtanong. At totoo, matutuwa pa yun sa inyo. Kasi, andun kayo, pinapakita nyo yung pagmamalasakit. Okay? Internal bleeding is also likely to accompany some broken bones. Okay? Possible. Pero huwag naman sana na umabot sa point na yung internal bleeding natin, kaya siya nagkaroon ng internal bleeding dahil sa fracture. Usually kasi yan sa fracture yan. Kapag ang nangyari kasi is dislocated, so yung mga nag-dislocate naman is yung mga part na palalagtungan. Okay? Diyan naman ay walang mga edge. Maliban na lang, kung sobra naman yung pagkaka-stretch na napunit or hindi kinaya yung pagkaka-flex, doon lang nagkakaroon ng rupture. Pero kadalasan kasi ng talagang rupture o yung pagkapunit sa fracture. Okay? Sa fractured na bone. Kasi nga, matutulis yan, nakaka-affect siya dun sa lugar na kung saan yung site na lugar na nandun. Kapag tumagal or hindi agad natin na gawa ng paraan. Bruising, swelling, boiling is commonly occurs when there is bleeding into the stomach area.
Okay? Kung halimbawa, yung ating pasyente ay sinuntok, tinadyakan, okay? Yan yung mga part na, kaya ang ginagawa natin, pag nag-handicap BTLS tayo, ang handicap BTLS, yun ay rapid trauma assessment, from ulo hanggang paa, kinakapa natin yan. Ngayon, kinakapa din natin yung abdomen. From here, 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 here. So, para malaman natin, aaray kasi yan eh. Aaray yung pasyente natin. Kung yan talaga ay merong trauma sa part na yan. May muscle yan, may finish yan. Kaya talaga, once na yan ay merong trauma, although walang buto dyan, magkakaroon ng pamamasa, so masakit. Kapag kaya din, itanong mo, internal ba yung sakit or dito lang sa bandang labas sa skin? Pwede kasi internal naman. Yung o yung mga organs na niya yung may problema. Okay? Kaya kanina nakaraan, pinakita din namin sa inyo, ano-ano ba yung mga nakalagay dito, 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 at dito. So, malalaman natin yung pag tinapa natin, okay, may problema yung bandang intestine niya o isang papuntang stomach niya. Internal, ito ay for internal bleeding. Okay. Kagaya ng sinabi namin kanina, kapag internal bleeding naman, yung rises. Rest, ice, compression, elevation, and splitting. Rest. Kung halimbawa may internal bleeding yan, paupuin nyo lang. Huwag nyo nang papuntahin kung saan-saan. Kasi maaaring maghilo yan. Maaaring mawalan ng malay yan. Kasi nga, kagaya ng sinabi namin sa inyo, nasa loob man ng katawan niya yung pagdurugo, pero hindi na siya dun sa lugar na yun dumadaan o hindi na siya dun umiikot. So, mangyayari, may loss of blood pa rin, nawawalan siya ng oxygen, pwede mahilo at mawalan ng malay yan. Iparest ninyo. Okay? Next, inyo ng ice. Paano ba paglalagay ng ice? O pagbibigay ng cold compress? Kung halimbawa wala kayong ice pack, pwede namang yelo, lagay nyo sa plastic, lagyan nyo ng tela, kayo mismo, yan muna sa skin ninyo. Kayo magdedirekta ng yelo, baka mamaya, supers nga, tapos yung yelo, ginalong-galong nyo sa ginawang sabon. Wag po, no, mga kapatid. Isang ano lang po. At wag nyo, yun nga, ikot-ikot. Wag nyo masahihin. Idadump lang. Okay? Wag nyo mamasihin yun. Kasi ang nangyayari doon, binibigyan nyo lang lalo ng pagkakataon na yung sugat ay hindi mag-heal. Kasi ang nangyayari, yung dugo sa loob na nag-coagulate na, yun ang hinilot, napunta pa kung saan-saan. Okay? May paraan ang ating katawan kung paano yun ilalabas. Okay? Maaaring sa dumi, or maaaring mawala na lang siya doon, may sabay doon sa mga cells. Kakainin na lang yun ng phagocytes. Okay? Yung unconscious and breathing. Sabihin, walang malay, pero humihinga. Dahil kasi yung mga problema natin dinatnan natin yung pasyente, unconscious siya. Hindi nyo nakakausap. Or kung bigyan nyo man ng pain, hindi din siya sumasagot. Walang malay. Pero humihinga. Place the person in a recovery position with the legs higher than the heart, if possible, injuries permitting. Okay? So, ang ginagawa natin dyan, recovery position. Paano ba yung recovery position? Imagine na ako ay nakahiga. No? Ito yung sa head. Ang recovery position ay paglalagay sa pasyente patagilid. Okay? Kung dito siya sa side na to, dito ko siya dadalhin, sa side na to, halimbawa, dito ka. Okay? Nakaupo ka dyan. Itong kabilang kamay niya, ilalagay ko dito for support sa ulo. Ito naman kamay na to, ilalagay ko sa taas. Tapos yung paa, yung opposite, dito ko dadalhin ha. Dito ko dadalhin. Itong paa na to ay elevate ko. Tapos patatagilitin ko.